sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang pagmamahal daw, kailanman ay hindi nabibili ng pera. Pero aminin natin na maraming bagay ang kayang mabili ng pera na hindi kayang makuha ng salitang pagmamahalang. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo, Papa Dudut. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elsie. 59 years old at nakatira dito sa Bukidnon. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Pang-apat ako sa 9 na magkakapatid. At ang naunang 3 ay maagang nagsipag-asawa. Noong panahon kasi namin, ang pag-aasawa ay isang paraan para matakasan mo ang mabigat na responsibilidad sa pamilya. Kaya naman ako na ang tumayong panganay sa aming magkakapatid. Sa tubuhan nagtatrabaho ang tatay ko at si nanay naman ay tindera ng gulay sa palengke. Huminto na rin ako sa pag-aaral nang matapos ko ang 3rd year high school. Ang sabi kasi ni na tatay, mag-aasawa lang din naman ako kaya hindi ko na kailangang magtapos pa ng pag-aaral. Ate, nasan si nanay? Tanong ng nakababata kong kapatid na si Nora. Nasa palengke ako noon at nagbabantay ng pwesto ng aming tindahan. Nauna nang umuwi dahil masama raw ang pakiramdam niya. Tugon ko naman. 21 years old na ako noon at 4 na taon lang ang tanda ko kay Nora. Nasa high school pa rin siya dahil patigil-tigil siya noon sa pag-aaral. Tulungan na kita dito, wika ni Nora na tumulong sa pag-aayos ng mga gulay. Maya-maya pa ay bigla niya akong siniko. Aray! Bulalas ko dahil sa pagkagulat. Ate, andyan na yung manliligaw mo. Pagnguso ni Nora sa papalapit na mestisuhing lalaki. May dala itong prutas na nasa basket. Hi Elsie! Pagbati ng lalaking si David. Hello, malamig na tugon ko. May dala akong prutas para sa iyo. Meron ding kakanin dito. Hindi ba paborito mo ang biko? Wika pa niya. Salamat. Muling malamig na tugon ko habang patuloy sa pag-aayos ng mga gulay sa lalagyan. Tulungan na kita, offer niya. Kaya ko na to, tanggi ko naman. Nagtagal pa siya sa harapan ng tindahan namin. Nakatayo lamang at pinagmamasdan ako. Ano David, hindi ka pa ba aalis dyan? Kaya siguro kami walang benta kasi nakatayo ka dyan. Inaalat tuloy ang mga tinda naming gulay pagsusungit ko. Ay sige at babalik na lang ako mamaya. Sabi naman niya bago kumamot sa kanyang ulong umalis sa harapan ko. Ang sungit mo naman ate, natatawang sabi pa ni Nora habang kumakain ng biko na dala ni David. Nakakairita kasi siya, nakaharang dito sa mga paninda natin. Ang wika ko naman. Ang sabihin mo hindi mo lang talaga type si David, kaya ka masungit sa kanya. Kasi ang gusto mo yung negritong si Ramon. Natatawa pang sabi ni Nora na kinailing ko na lang. Mabuti na lang at hindi na bumalik pa si David ng araw na yon sa pwesto namin na gulayan.
Gwapo naman si David, matangkad siya at mistesuhin pa. Mayaman din ang pamilya nila dahil may sariling lupa sila ng tubuhan. Ayun nga lang ubod ng yabang ang pamilya nila, lalo na siya. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na kailanman ay hindi talaga ako magkakagusto sa kanya. Ito ang kape mo, Ramon. Nakangiting pag-abot ko ng kape kay Ramon. Dinalaw niya ako noon sa bahay dala ang isang plato ng minatamis na saging na siya raw mismo ang gumawa. Salamat, tugon niya. Ang sarap nitong minatamis na saging mo. Nakangiting wika ko. Masarap talaga ang saging ko kasi ako mismo ang nagtanim at nag-alaga ng mga punong pinitasan ko ng mga saging na yan. Nakangiti namang tugon niya. Pasensya na nga pala kung hindi kita nadalaw kahapon. Ang dami kasi naming ginawa sa tubuhan. Wika niya pagkatapos humigop ng kape. Ayos lang, busy rin naman ako sa pagtitinda kahapon kasi araw ng palengke. Tugon ko naman. May nakakita nga pala kay David na pinuntahan ka raw niya sa pwesto ninyo kahapon? Seryosong sabi pa ni Ramon. Oo, may dala pa nga siyang prutas at kakanin. Tugon ko naman na kinatahimik pa ni Ramon. O nagsiselos ka na naman, nakangiting sabi ko. Hindi mo naman ako masisisi kasi ang laki ng lamang ni David kumpara sa akin. Malungkot namang wika ni Ramon. Pero ikaw naman ang laman ng puso ko. Tugon ko na ikanangiti niya na rin. Nagpatuloy ang aming kwentuhan nang dumating na si tatay sa bahay. Magandang hapon po, Manong. Pagbati ni Ramon sa tatay ko. Walang maganda nga sa hapon na to dahil napakainit ng panahon. Masungit na tugon sa kanya ni tatay. Tay, dala pong minatamis na saging ni Ramon. Ang wika ko naman. Alam mo naman na bawal sa akin ang matamis tapos aalokin mo pa ako ng ganyan. At ikaw, Ramon, kanina ka pa yatang nandito sa bahay namin. Baka naman gusto mo nang umalis. Pagtataboy ni tatay sa kanya. Pero tay, pagtutol ko pero nagsalita si Ramon. Ayos lang, Elsie. Aalis na rin ako kasi may kailangan pa akong gawin sa bahay namin. Paalam naman ni Ramon bago lumabas ng aming bahay. Malungkot na lamang akong inihatid siya ng tanaw papalabas bago ako inutusan ni tatay na magtimpla ng 2 kape. Nagtataka pa ako kung bakit 2 ang pinagtimpla niya pero tumalima na lamang ako. At paglabas ko nga ng kusina at dala ang 2 tasa ng kape ay naabutan ko nandun si David at masayang nakikipagkwentuhan sa tatay ko. Ay na palang magandang anak ko, wika ni tatay. Magandang hapon, Elsie, pagbati sa akin ni David. Nakita ko na may dala siyang mamon at leche flan noon tapos kinakain pa ni tatay ang mamon. Nainis ako kasi kakasabi lamang niya kanina na ayaw niya ng matamis kasi bawal sa kanya pero kapag si David ang may dala ay natutuwa siya. Tipid ng ngiti lang ang tinugon ko kay David. Magsisilong lang po ako ng mga bilad. Paalam ko. Mamaya mo na gawin yan. Dito ka muna sa sala at magkwentuhan muna kayo ng bisita natin. Ang wika naman ni tatay. Hindi nga ako malis sa sala pero hindi ako nakipagkwentuhan kay David. Silang 2 lang ang magkausap ni tatay kasi wala namang kaming dapat na pag-usapan. Puro yabang pera tungkol sa lupa lang naman kasi ang lumalabas sa bibig ni David. Palagi niyang binibida kung gaano sila kayaman ng pamilya niya. Magtatakip silim na nang sa wakas ay magpaalam si David na aalis na ng bahay namin. Inutusan pa ako ni tatay na ihatid siya sa labas ng bahay. Sige ha. Salamat sa pagpunta rito sa amin. Ingat ka na lang sa pag-uwi mo, wika ko. Tatalikod na sana ako nang bigla kong hawakan ni David sa braso ko. Elsie, sandali. Pagpigil niya sa akin. Aray David, yung braso ko. Inis na wika ko. Sorry. Dispensa niya naman bago binitawan ang braso ko. Ano ba kasi yun? Tanong ko.
Itatanong ko lang sana kung kailan mo ba ako balak na sagutin. Mag-iisang taon na ako nanliligaw sa iyo at matagal na ring magkakilala ang mga magulang natin. Sa tingin ko'y panahon na para simulan nating magplano kung paanong bumuo ng pamilya. Tugon niya. Anong sinasabi mo dyan? Wala pa yun sa isipan ko. Alam mo naman kung anong priority ko, di ba? Ang pamilya ko at hindi ang pag-aasawa. Tugon ko naman. Talaga? Yan ba talaga ang dahilan? O baka naman may ibang lalaki ka nang napupusuan? Inis na ring tanong niya. Hindi naman ako nakasagot. Lalaki ako at marunong ako makaramdam. Elsie, matagal na akong nanunuyo sa iyo. At hindi ako papayag na mapunta lang sa wala ang effort na ginagawa ko. Hindi ako papayag na mapunta ka sa ibang lalaki. Seryosong wika pa ni David. Naghatid ng kakaibang kaba sa akin ang paraan ng pagsasalita niya. Umuwi ka na. Tanging nasabi ko sa kanya bago ko siya tinalikuran. Papadudot may lihim na kaming relasyon ni Ramon. Lihim kasi ayoko pa yung ipaalam sa mga magulang ko lalo na kay tatay. Ayaw rin kasi ni tatay kay Ramon dahil pareho sila sa tubuhan nagtatrabaho. Ang sabi ni tatay wala raw maibibigay na magandang buhay sa akin si Ramon. Si David daw ang dapat na mapangasawa ko dahil ito raw ang makakapag-ahon sa amin sa kahirapan. Huwag raw ako mag-asawa ng lalaking mas mahirap pa sa amin. Pero hindi naman si David ang tinitibok ng puso ko. Kahit alam ko na hindi ako makakaahon sa kahirapan kapag si Ramon ang pinili ko. Wala na akong magagawa kasi siya na ang tinitibok ng puso ko. Kaya lang ay masyadong makasarili ang tatay ko. At ganon din si David. Nang malaman ni tatay ang tungkol sa relasyon namin ni Ramon, kagad niyang sinabi na pumapayag na siya sa gusto ni David na mapakasalan ako. Tay, hindi po ako magpapakasal sa David na yon. Dahil hindi ko siya mahal. Naiiyak na wika ko. At kanino ka magpapakasal? Sa lalaking si Ramon na mas mahirap pa sa atin? Bulyaw ni tatay. Opo, dahil siyang totoong mahal ko. Diretsyong tugon ko. Diyos ko naman anak. Pipili ka na lang ng lalaki na mapapangasawa yung hindi ka pa mabibigyan ng magandang buhay. Ano pa ba kasing hahanapin mo kay David? Kapag siya ang pinakasalan mo ay pati kaming pamilya mo ay giginhawa ang buhay. Ang sabi naman ni tatay. Pero hindi nga po siyang mahal ko. Kaya kahit na anong mangyari ay hindi ko siya pakakasalan. Pagmamatigas ko. Papadudot wala ring nagawa ang pagmamatigas ko noon nang magkasakit si nanay at kailangang maoperahan sa bato. Sina David ang gumastos ng para sa operasyon kapalit ng pagpapakasal ko sa kanya. Sobrang labag yon sa kalooban ko pati na rin ang pakikipaghiwalay ko kay Ramon. Pero anong magagawa ko? Ako ang pinambayad ni tatay sa malaking pera na pinagkakautangan ng aming pamilya. Grabe ate, napakaganda mo. Wika ng kapatid kong si Nora habang nakaharap kami sa salamin. Araw na yon ang aming kasal ni David. Suot ko ang mamahaling trahe de boda na pinadala ng kanyang pamilya. May makeup din ako at magandang pagkakaayos ng aking buhok. Pero ang mukha ko ay hindi kababakasan ng kahit na anong saya o ngiti. Bakit ka umiiyak, Ate Elsie? Dapat masaya ka kasi ngayon na ang araw ng kasal mo. Wika pa ng kapatid ko. Tama nga naman siya. Ang kasal ang isa sa pinakahihintay ng babae na mangyari sa kanyang buhay. Pero ang makasal sa taong pinakamamahal ko ang isa sa mga pangarap ko noon. At hindi si David ang lalaking gusto kong makasama sa harapan ng altar. Hindi ako magpapakasal, bulong ko. Ha? Anong sabi mo ate? Tanong ni Elsie. Namuo ang luha sa gilid ng mga mata ko. Hindi ako magpapakasal kay David, seryosong tugon ko. Ate, ano ba yung sinasabi mo? Alam mo ang mabuti pa? Umalis na tayo ng bahay kasi malamang kanina pa naghihintay sina David sa simbahan. Ang wika pa ni Nora.
Nora, sorry. Wika ko bago hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ng kapatid ko. Pakisabi rin kina tatay at nanay, sorry. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang magpakasal sa lalaking hindi ko mahal, ang sabi ko. Pero ate, hindi na naituloy ni Nora ang sasabihin niya. Nang mahigpit ko siyang niyakap kasunod ang pag-alis ko sa aming bahay. Sa may likod ako dumaan kaya hindi ako nakita ni na tatay. Dumiretso ako sa bahay ni na Ramon at nagulat siya nang mapagbuksan niya ako ng pintuan na nakasuot ng trahe de boda. Elsie, anong ginagawa mo dito? Araw ng kasal mo ngayon, hindi ba? Gulat na tanong pa ni Ramon. Oo, pero ayoko magpakasal sa lalaking hindi ko mahal. Ramon, mahal mo naman ako, hindi ba? Tanong ko sa kanya. Oo, sobra. Tugon pa ni Ramon. Kung ganon ay itanan mo na ako. Umalis na tayo sa lugar na ito. Tumira tayo sa malayo na hindi ako mahahanap ni David. Itanan mo na ako, Ramon, dahil ikaw ang mahal ko. Ikaw lang at wala nang iba. Naiiyak na wika ko. Papadudot ng araw na yon ay umalis kami ni Ramon sa lugar na yon at pumunta sa Bukidnon, kung nasaan ang mga magulang niya. Nagulat ang mga ito nang makita akong nakasuot pa rin ng damit pangkasal. Naiiyak kong kinuwento sa kanilang nangyari sa aming bahay. At buong puso naman nila akong tinanggap sa kanilang pamilya. Mabait ang mga magulang ni Ramon kaya hindi ako nahirapan na makisama sa kanila. Karpentero ang papa niya at mananahi ang mama niya. Alam mo bang madalas ka nang may kwento ni Ramon sa mga sulat na pinapadala niya sa amin ng asawa ko? Nakangiting sabi ni mama habang nasa kusina kami at tinutulungan ko siya sa paghihiwa ng mga sangkap na kailangan niya sa lulutuin niyang paksiw na isda. Talaga po? Nakangiting sabi ko naman. Oo, ikaw lang ang palaging laman ng mga sulat niya. Kung gaano ka kaganda, kabait at kung gaano ka kamahal ng anak ko. Pagkukwento pa ni mama. Mahal na mahal ko rin po si Ramon, ang sabi ko. Maswerte ka sa anak ko at alam ko na maswerte rin siya sa iyo, ang sabi pa ni mama. Tumayo na siya para ilagay sa kawali ang igigisa niyang bawang. Nagpatuloy naman ako sa ginagawa kong pagpipit-pit ng luya. Nakangiti ako noon dahil sa sayang nararamdaman ko. Ganon pala ang pakiramdam kapag kasama mo ang pamilya ng taong mahal mo. Mamamatay kayong lahat. Boses yun ni mama na nagpataas ng tingin ko. Nakatalikod siya mula sa akin at abala sa ginagawa niyang pagigisa ng bawang. Ano pong sabi niyo? Tugon ko kahit malinaw kong narinig ang mga salitang binitawan ni mama. Nakangiting lumingon sa akin si mama. Ang sabi ko, sana mabigyan niyo kagad kami ng apo ng asawa ko. Tugon naman ni mama. Napatungo at pilit ng ngiti ang naging tugon ko kay mama. Hindi kasi yon ang narinig kong sinabi niya kanina. Pero baka gunig-gunig ko lang yon kung ano man ang narinig ko na yon. Kinabukasan, papadudot. Malungkot na pangyayari ang bumungad sa aming umaga. Dahil hindi na muli pang nagising ang mama ni Ramon. Namatay daw siya ng dahil sa atake sa puso habang natutulog. Labis ang pigating naramdaman naming lahat sa bahay. Kahit ilang linggo pa lamang akong nakatira sa bahay nila. Sobra na akong napamahal kay mama. Mabait kasi siya, maasikaso at talagang tinuturing niya ako bilang anak niya. Pero mula nang malibing siya, ang papa ni Ramon ang pinaka naapektuhan sa lahat. Naging malungkutin at tahimik si papa. Madalas na tulala at hindi makausap. Hindi na rin tuloy ito nakakapasok sa trabaho niya. At si Ramon na ang sumalo ng lahat ng gastusin namin noon. Papa, tara na po sa loob. Nakahain na po ang hapunan. Anyaya ko kay papa. Kagaya ng dati, nakaupo siya sa bangko at malayo ang tingin. Papa, muling pagtawag ko sa kanya. May lalaki.
Halos bulong ni Papa habang nakatingin pa rin sa madilim na parte ng gubat. Sino pong lalaki? Tanong ko. Ayun no. David daw ang pangalan niya, kumakaway siya dito. Pagturo pa ni Papa. Bigla akong kinabahan na hindi ko maintindihan. Dahan-dahan ay bumaling ang tingin ko kung saan nakaturo si Papa. At napalunok ako nang makita ko nga doon si David. Nakatayo sa may tabi ng puno ng mangga. Pero sa isang kurap ko lamang ay kaagad din siyang nawala. Bakit hindi pa kayo pumasok? Tanong ni Ramon na nagpapitlag sa akin. May tinuturo kasi si Papa. Kinakabahang wika ko. Pero biglang tumayo si Papa at pumasok sa loob ng bahay. Ano yung tinuturo ni Papa? Saka nung tinitingnan mo doon sa may puno ng mangga? Tanong pa ni Ramon. Wala. Tara na sa loob nang makapaghapunan na tayo. Wika ko. Papadudot kahit kailan ay hindi ko nabanggit ang pangalan ni David sa mga magulang ni Ramon. Naikwento ko lang na nais akong ipakasal ni tatay sa lalaking hindi ko mahal. Kaya tinanan ako ni Ramon. Hindi ko rin maintindihan kung paanong nalaman ni Papa ang tungkol sa pangalan ni David. Lalo na ang tila paglalaro ng mga mata ko nang makita ko siya saglit sa may puno ng mangga. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit kailangan na kaagad na sumunod si Papa sa pagkawala ni Mama. 3 buwan lang ang lumipas nang mamatay si Papa dahil naman sa stroke. Mula noon kaming dalawa na lamang ni Ramon ang magkasama. Labis ang pighati ni Ramon sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Pero palagi kong pinaparamdam sa kanyang presensya at pagmamahal ko. 2 taon ang lumipas, sa wakas ay pinagbuntis ko na ang unang magiging anak namin. Excited na ako sa magiging anak natin, Ramon. Masayang wika ko habang magkatabi kami sa kama. 5 buwan na akong buntis kaya medyo malaki na rin ang tiyan. Ako rin, Elsie. Sa wakas ay magiging tunay na pamilya na tayo, ang sabi naman ni Ramon. Matagal na naming pangarap na magkaanak at akala ko nga ay hindi na mangyayari yon. Kaya labis akong natuwa nang makumpirma ng doktor na buntis nga ako. Nakatulog kami ng mahimbing noon ni Ramon habang ang kamay niya ay nakalagay sa may tiyan ko. Elsie? Boses na gumising sa pagkakahimbing ko. Napalunok ako nang mabosesan ko yon. Hindi ako pwedeng magkamali, si David ang nagmamay-ari ng boses na narinig ko. David? Nakita ko siya sa may tabi ko. Natatandaan mo ang sinabi ko? Kahit kailan na hindi ka pwedeng maging masaya sa pili ng ibang lalaki. Pagngisi pa ni David. Kagad kong nilingon sa kabilang tabi si Ramon para gisingin siya. Pero nahindik ako nang makita kong laslas na ang leg niya at dilat ang kanyang mga mata. Papatayin ko kayong lahat. Papatayin ko kayong lahat. Sigaw pa ni David. Anak ko! Pag-iyak ko nang mapatingin ako sa tiyan ko. Wakwak na yon at puno ng dugo. Saka ko lang nakita ang hawak ni David na kutsilyo na muli niyang ilang beses na sinaksak sa tiyan ko. David! Bulalas ko nang bigla akong mapabangon mula sa kinakahigaan ko. Elsie, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ng katabi kong si Ramon. Hindi laslas ang leg niya at buhay siya na nasa tabi ko. Anak ko, ang anak natin. Malakas ang kaba ng dibdib ko na wika ko. Napatingin ako sa duster na suot ko at nakita ko ang dugo na nasa may laylayan nito. Ang anak natin, Ramon. Muling pag-iyak ko. Papadudot kagad akong dinala ni Ramon sa ospital pero huli na dahil sinabi ng doktor na tuluyan nang nawala sa amin ang anak ko. Hindi ako makapaniwala dahil ang unang sabi ng doktor ay healthy daw si baby sa tiyan ko. Hindi rin nila may paliwanag kung bakit ako nakunan. Mula noon ay madalas na akong binabangungot na nasa bahay namin si David. May hawak na kutsilyo at nais kaming patayin. Kaya naman nagdesisyon si Ramon na umuwi muna kami sa bahay ni na tatay. Baka raw masyado akong na-stress
at kailangan kong makausap ang mga magulang ko. Ate Elsie, gulat na muka ng kapatid kong si Nora ang bumungad sa amin ni Ramon nang mapagbuksan niya kami ng bahay. "Hi Nora, kumusta?" Nakangiting tanong ko. Hindi siya sumagot pero pinapasok niya kami ng bahay. Malaki ang nagbago sa bahay namin. Magulo ang loob at maraming bahagi noon ang sira na. Naiwan si Ramon sa labas at ako naman ay sumunod na kay Nora hanggang sa may kusina kung saan ay nagsimula siyang magtimpla ng kape. "Bakit umuwi ka pa dito?" Seryosong tanong ni Nora. "Gusto ko kasi ulit kayong makita ni na tatay," tugon ko. "Pagkatapos ng ginawa mo sa pamilya natin, may lakas ng loob ka pa talagang bumalik dito?" Galit na wika ni Nora habang patuloy sa ginagawa niyang pagtitimpla ng kape. Alam ko na malaki ang naging kasalanan ko pero ayaw ko talaga magpakasal kay David. Sana naman ay maintindihan mo yun, Nora. Wika ko. At sana maintindihan mo nang dahil sa ginawa mo na yan, namatay si na tatay, nanay at iba pa nating kapatid. Naiiyak sa galit na wika pa ni Nora. "Anong sabi mo?" Gulat na tanong ko. "Wala na si na tatay. Namatay sila nang matangay ng malakas na agos ng ilog ang jeep na sinasakyan nila para makatawid sa kabilang bayan. Kasama nilang namatay ang dalawa nating kapatid. Wala na rin si Lotlot, Ruben at Sheila. Namatay sila nang dahil sa dengue. Pati si Ate Lorna at Kuya Tristan patay na rin. Lahat sila namatay nang dahil sa iyo, Ate Elsie. Ikaw ang pumatay sa kanila." Naiiyak na sabi ni Nora. "Hindi ko maintindihan bakit sinisisi mo ko sa pagkamatay nila." Gulo ang isip na tanong ko. "Dahil sa iyo, nagsimula ang sumpa na ito, ate. Nang hindi ka sumipot sa kasal ninyo ni David, umuwi siya ng bahay nila at pinatay niya ang sarili niya. Sinaksak niya ang dibdib niya at may nakitang papel sa tabi niya. Nag-iwan daw siya ng malit na sulat kung saan ay sinusumpa niya na kahit kailan ay hindi ka magiging masaya at mauubos ang lahi ng pamilya mo. Sinumpa ka niya, ate, at damay kami sa sumpa na ginawa sa iyo ni David." Naiiyak sa galit na wika ni Nora bago niya ako pilit na pinaalis ng bahay. Ayoko sanang umalis noon pero tinutukan niya na kami ng itak at binantaan na kahit kailan ay ayaw na niya akong makita pa. Papadudot doon ko na pagtanto kung bakit naging magkasunod ang kamatayan ng mga magulang ni Ramon. Pati na ang pagkalaglag ng anak namin na ipinagbubuntis ko. Dahil yon sa sumpa na iniwan ni David sa amin. Ayaw ko sanang maniwala dahil kinukumbinsi rin ako ni Ramon na nagkataon lamang ang lahat. Pero maging siya ay kinuha na rin sa akin ang sumpa. Namatay siya nang tamaan siya ng kidlat sa may tubuhan. Papadudot, mula noon ay pinili ko na lang na mamuhay ng mag-isa dahil ayoko nang madamay pa sa sumpa na nakakabit sa aking sarili. Hindi ko naman talaga gustong makapanakit ng damdamin ng iba. Mas pinili ko na lang na maging masaya pero hindi ko alam. Parang kamatayan pala ang magiging kapalit noon. Dito ko na rin po tinatapos itong sulat ko. Lubos na gumagalang, Elsie. Walang sino mang tao ang nais makasal sa hindi niya mahal. Pero dapat na marunong tayong magbigay ng pagtanggi sa tamang paraan. Kagaya na lamang na nangyari sa ating letter sender na si Elsie dahil sa ginawa niyang hindi pagsipot sa kasal. Mas lalo lamang nasaktan si David na dahilan para magbitaw ito ng sumpa. Sana lang dumating pa rin ang panahon. Makalaya ka na, Elsie, mula sa sumpang ito. Panatilihin mo lamang ang pananampalataya mo sa buong may kapal para tulungan kanya na maging malaya mula sa sumpang naiwan sa iyo mula sa lalaking minsan ay nagmahal sa iyo. Ang buhay
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.